pagkain masasarap na inilalatag sa atin. Ano po? Kaya yung brothers and sisters in India, magandang morning ulit. I just received a text 15 minutes ago. Mukhang, uy, maganda natin si Lily Reyes. Ayan. Super girl. Nag-text si Police Senior Superintendent Richard Albano. Alam naman natin kung gaano ka-busy ang mga polis ngayon. Mamaya na yung mga text at saka kindatan. So, pinatawag agad si District Director Richard Albano ay nasa National Headquarters ngayon sa biglaang command conference. Alam naman natin ang problema. Mamaya lang tanong. Mukhang nakakita na. Okay. Sa ating kaliwa, si Ginoong Alvin de Guzman, no, ng Noble Falcons International. Isa sila sa nakikibata para pangalagaan ang ating inang kalikasan. Mamaya, tatalakayin niya ano kaya ang magiging resulta ng pagkakasira ng Tubataha Reef na alam naman natin na top 5 international o world heritage. Yung USS Guardian sa halip, mamaya na natin pag-usapan yan, malalim yan, bakit sila naroon. Kasama natin si kasamang Raul Salas na katipunan ng Makabayan Manggagawa na tatalakayin din ang kalagayan ng sektor ng ating mga manggagawa at iba pang mga usaping panglipunan. Idagdag mo dyan yung People's Balita. Di ba? Okay. Hindi pa ako magsisimula dun eh. Kumaya na! Hindi. Padala. And of course, si Police Superintendent Leslie Castillo, ang Federal Police Community Relations ng Quezon City Police District, at si Major Osan. Alam ko, ilan kayo sa kanya palagi bilang Public Information Officer. Maraming kaibigan niya. Sila mismo ay nabigla sa kanilang assignment ngayon dahil sa biglaan din na command conference sa National Headquarters. Anyway, malino naman ang ating issue. Hihintayin pa natin ang pagdating ni Ginoong Sammy Parsons at isang representative ng Commission on Election. Pero ano ba nangyayari sa dami ng trapiko natin ngayon? Sir, announce mo, live tayo. Kanina pa hindi ka nakikinig kasi nakikipagsinyasan. Di ba? Worldwide Live. Sa website, RGB. Nandiyan akong pilit sa'yo eh. Anyway, simulan na po natin ang ating kalakayan ngayon. Unahin muna natin ang mahalagang papel ng ating pambansang polisya dahil sila ngayon nanangasiwa sa hope na ginawang safe election. No? At isa sa mainit na usapin ay yung tungkol sa mga checkpoints at sa total gun ban ngayong panahon ng eleksyon. No? So siguro, sa usapin ng checkpoint, alam natin matubo ito, katulad na nangyari sa Atimonan, katulad na nangyari sa ibang lugar, na nagkakaroon yata tayo ng problema. No? Yung problema sa pambansang pulisya. Anyway, sa Quezon City, itinuturing ito, alam naman natin lahat, no? Na isang hot spot ng mga boto. Dito niluluto yung mga boto eh. Nung manual. Dito nakabase ang sindikato sa Commission on Election. Now, how safe, what can we hope sa mga polis itong darating na eleksyon? Siguro, una natin tanungin si PCR Chief, Leslie Castillo, Police Superintendent, sir. Magandang umaga po. Welcome at maraming salamat po sa pagdali nyo dito sa ating Pro-Media News Forum. Good morning, Manong. Si Manong, kapawagan. Kasi ganito, sa checkpoint ng Quezon City Police District, araw-araw po ay meron po tayong 12 hanggang 13 checkpoint. Bakit po 12 or 13? Meron po tayong 12 stations sa buong Quezon City.
So, kada police station, meron po tayong isang checkpoint plus DPSP. Yun ang Public Safety Battalion. So, nagkakaroon po tayo ng naging tatlong checkpoints araw-araw. Ang proseso po ng pag-checkpoint, sana dito po yung maka-aware po yung connect po natin para ma-explain yung maigi. Ang kapulisan po ang ginagawa is sumusulat po kami sa through writing sa COMELEC para sabihin sa kanila na kami mag-establish ng checkpoint. At ibibigay namin ang mga lugar kung saan kami mag-establish. Alam naman po natin na ang mainit na usapin na nakakaya ngayon ay tungkol sa checkpoint. Sa Quezon City po, may ginawa po kami na composition ng checkpoint. Ito po yung team leader. Kada checkpoint po is may team leader po tayo. Siya po ang shall lead and take responsibility in the conduct of checkpoint, preferably an officer with the rank of at least police inspector. Pinakababa po yan. Hindi po pwedeng ipanduhan ang checkpoint na ang namumuno po doon is PO4 or PO1. Pinakababa po dyan ay Teniente. Tapos meron po tayong spotter. Yung spotter po, siya po ang mag-pinpoint or mag-profile sa mga suspected vehicle subject or checkpoint. Then meron po tayong spokesperson. Ang spokesperson po niyan ay ang team leader or member who is solely in charge of communicating with the motorist subject for checkpoint. Meron din po tayong investigation sub-team. Sila naman ang mga in charge of investigation and documentation of possible incidents in the checkpoint to include issuance of traffic citation tickets or traffic violation report or TVR. Meron po tayong search or arresting sub-team designated to conduct search, seizure, and arrest if necessary. Meron po ulit tayong security sub-team. Ito po ang nagpro-provide ng security in the checkpoint area. Meron po tayong blocking or pursuing sub-team. Pag ito po yung mga tinakluhan, may minsan kung magpa-checkpoint, binablock po nila. Ito po yung nagka-block ng mga fleeing suspects or vehicle. Ang pinakamaganda po sa checkpoint is dapat po yung well-lighted na lugar. Tapos meron pong sasakyan ng marked vehicle na may blinker, may ilaw. At meron po tayong mga signages na naiturnahan ng mga may-ari ng sasakyan na merong checkpoint sa kanilang harapan. Meron po mga guidelines in conduct of checkpoint dito. So, kung paparapatin mo, kung basahin ng guidelines in the conduct of checkpoint. All checkpoint operations shall be led by a commissioned officer. Company checkpoint shall simply appear the signage or the signboard specification as provided in the attached company resolution. Yung po mga signage po natin, meron po tayong prescribed na size. It is 3x4. The commanding officer or the team leader of the checkpoint must